Mga adlaw may galang, welcome sa to ang very first video ani nga channel. So ako dahil si Duy Balong, sa inyo ang host for today. Exactly a year ago today, I received a very special parcel, no? Akong gi-order online. Gamay ra kay na siya nga parcel pero dako kay siya og nabuhat para sa ako ang video creation pero so I am an aspiring video content creator, no. Kanila siya nga parcel kay usa siya ka GPS module para aning drone. This is the DJI Mini 2 drone. This is a 5-year-old drone. It was released on November 2020. I got this drone last year. Drone is akong previous boss. Yang gihatag sa kuha kay na damage na. So ako ang gipangayo hoping nga ako ang ma-repair. Ang problema is ang iyang navigation system na kuan jud siya. Di na siya mo lupad kay tungod sa iyang navigation system. I found out nga ang iyang guba is ang iyang GPS module. So kuang gi ayo ni nga drone, no, kung gilisan og GPS module. So a year ago today, May 6, 2025, naabot siyang parcel, and then ako siyang gi-attach ani nga drone, and thankfully it worked. Now it is fully working good. Wala na siyang nagamit for a couple of videos, and it really flies well even for its age. Kananay mga bagong mga drones karon ang DJI katong Lito X1 Lito 1 nga drone, no. So kani siya mo na siya ang isa sa mga OG, no, sa DJI nga mga lightweight na drones. Di na nimo kailangan ng mga special license, no, unlike sa ilang na sila mga dagko nga mga drones nga bugat. Kani siya 249 grams ra ni siya, so di na kakailangan og special license para makapalupad ani. So you can fly it anywhere, anytime sa kung asa man kadapit. I can fly this with ease, no, nga di na ko kailangan og mga special license kay gaan ra kay siya nga drone. Of course, pero po ka makapalupad sa mga areas nga layo sa airport. Reliable yapon siya nga flying camera. I've had a lot of fun repairing this. So, short review na lang po dani nga drone, no. So kani siya na siya 4K 30 FPS nga video, no, maka-record siya, and then up to 10 kilometers ang yung transmission range, taas kayo layo, and then to 31 minutes ang yang flight time or upon observing yun sa ako ang pagkuha na nga drone pagpalupad ani most mga 25 minutes ang iyang flight time sa isa ka battery. Ang iyang wind resistance up to level 5. Anak siya mga quick shots nga mga features na siya hyperlapse. So dagan mig features nga drone. Actually, luoy kini siya nga drone. I'll tell you the full story. Anong gihatag ni sa akong boss ako. So kung mga kauban sa una sa trabaho, palupad sila og drone nga sila sa Bukidnon. Then nagpalupad sila ani nga drone. Ang ilang ipaluparan nga area is na yung mga kahoyayan, and nawala ang iyang transmission. So nawala sa ila ang control ang drone, and then nani siya feature nga mo return to home. So RTH ang iyang RTH at a certain altitude, kung mawala ang imong transmission kani siya mo uli ni siya. Pero ang ilaang flight point kung asa sila nagpalupad is na yung mga kahoy. So pag uli ani nga drone, and then landing na siya, so nasangit siya sa kahoy, nahulog, and then taas siya nga kahoy kay lubiman ang iyang gisangitan, nahulog, na damage siya. Wala na lang po nilagay ko kaya binilag, wala na gid, di lagi siya maayo. Upon researching, ang daot din niya is GPS module. Moto puanging na akong boss nga kung pwede ako ang hulman. Then ingon siya nga kung imo nang maayo imuha na. So mo na nga nagka-drone ko ani. Kung but mauna di ko pa afford magka-drone. But thanks to my previous boss, akong gihatagan ani nga drone, no. And then although guba na, daghan na kay siya battle scars, daghan na kay siya mga gas diri. Actually ako pod nahulog na po na ako ni siya, and then na damage ang iyang isa ka arm. So ako na po ning nailisan ang iyang isa ka arm. Kito po siya nga scene is nagpalupad ko, and then ako siyang gigamit na ko to iya ang feature nga to mga quick shots. Palupad siya pa atras, and then naamay dako nga kay nga wall dito sa ako ang
paluparan niya, so nabangga siya dito kay kanit siya nga drone, wala siya obstacle avoidance, so you're supposed to fly this with caution yun. Although in most parts kuan gyud siya kanang safe ra gyud siya ipalupad, basta kay mindful lang kasi mo surroundings. So I had to replace this back arm, wa pa na siyang gisolda, no? Kaya ang pagtawad siya dito nakasold kun siya dito sa ilalong. Actually kani siya nga drone is still a very reliable one. And then kung nakaingon na ni nga drone and then na siya damage, actually repairable rin kay siya, no? Kay dali ra pud kay siya mabaklas. Ang iyang components kay mapalit ra pud nimo online. Although sa katong ako nga case is medyo abtan siya og mga 2 to 3 weeks before naabot kay overseas man siya. Gikan siya sa Taiwan ang katong iyang module ani. Pag repair na ko ani kay dili ra pud kay siya ingon nga lisod. Na lang siya kanang parts nga medyo lisod siya lugiton kay para ma-pry nimo, ma-pry open nimo ang iyang top side, kay kan top side mo may imong kailangan makuha kani nga side club ni siya, and then ma-access nimo ang sulod ani. Ang installation dayani sa GPS module kay di ra pud siya kay siya ingon nga lisod biya, kay na buhat ra man pud biya na nga instead of buying a new one, if na kay nani nga daot na, maybe you can opt for repairing it. Pero og na po kay available nga resources nga imuhang makapalit ka og bag-o nga mga drones, so ikaw na po'y bahala. Sa ako nagayom-ayom ra pud ko, and then so far this is giving me awesome shots. Gamit na po na ako siya og kanang mga videos to post. Actually na ako'y pakulo sa mo ang transportation services, na mo ko'y vehicle rental service nga kung naay maabang sa mo ang vehicle, then manglaag sila, so na ako'y mga free drone shots, mga picture sila aerial nga shots, no, ang katong maabang sa vehicle. So muna ako ang mga nagamitan na ni, and then so far okay po di ang iyang outcome. Kani siya, ang iyang connection is OcuSync 2.0. So after the repair, no, ako na siyang napalupad. I've been taking it out regularly. Nagamit na po na ako sa business, nagamit na po na ako sa kanang mga mga pang level up ng mga social media posts. And then ang GPS ani niya kay accurate na yun siya, no? So wala na ko'y other issues ani nga drone. Again, a year ago today, ako ni siyang na-repair, and then daghan na gid kay ni siya og naluparan nga mga areas. So I'll show you some footage kung unsa ang iyang kuha, no? Ang ako ang gigamit is wala ko nagamit og 4K kay medyo taas ang iyang rendering og dugay ang rendering time. So 1080p ra gyud ang akong makaya og produce, no, og edit, kay wala po ko'y medyo kusog-kusog nga computer na maka-edit ko og 4K. Paano man siya kuha ng kalingawan lang, no? So quick tips, if you have a DJI Mini 2, always calibrate the compass and the IMU before flying in a new location. So ako gini siyang gina-calibrate daan before na ako ipalupad, kay basin og abot dito sa taas magkurug-kurug na ni siya. So ako siyang gina-calibrate. So i-update nimo ang firmware regularly, especially kay dugay na ni siya nga drone, 5 years old na ni siya nga drone. So ug naay mga updates, i-update yun na nimo siya. So extra batteries is essential yun. Kani siya kay
fly more combo ni siya. So naa na siya tulo ka batteries. And naa na po siya bag, no. Ay nga bag. And then na dire ang remote controller, yung batteries, and yung mga additional extra gears. So, and if you ever crash, no, kung ma-crash mo ganin then na-damage ang drone, don't give up. Kani siya nga drone, it is surprisingly really repairable yun. Ay, daghan na kayo ni siya og kanang nagian nga drone. And I love this drone so much yun. Kay isa ning nakadungag og kuan sa akong video arsenal. Ito siya. So if you enjoy this story, so give the video a thumbs up and subscribe for more drone adventures and repair stories just like this one, and kung uban pang mga videos to come. So I'll see you in the next one, and safe flying and take care. God bless you.